Welcome dito sa water treatment plant natin ng CBRI, yung Cavite Business Resources Incorporated, no? So itong planta natin, meron siyang capacity na 5 million liters per day na capacity ng planta. Makakapag-produce tayo ng ganung kalaking capacity ng potable water. So yung planta natin, ang galing ng source ng tubig natin, yung raw water source, yung kumbaga yung tubig na ititreat natin, galing doon sa river sa baba. Okay, kita yung river doon. So yung river na yon, meron kaming tinatawag na intake facility doon sa baba. Yung meron kayong makikita doon sementado. Meron yung pump sa baba na dalawa. So meron niyang inlet, papasok yung tubig doon, ihigupin ng pump natin, dadalhin dito sa planta. So mula doon sa river, meron tayong pump, tapos may transmission line doon o yung pipe doon, makikita yung tubo. So yung tubo na yun, yun yung ating magiging way para paakyatin yung tubig papunta dito. Pero bago pumasok yung tubig dito, yung doon sa baba, kita nyo di ba malabo yung tubig? Malabo siya, may mga pagka-brown. So ang pagtitreat ng tubig, kine-check yung raw water quality para malaman natin kung ano yung dosage din ng chemicals na gagamitin natin na pre-treatment, no? So pag nakuha namin yung turbidity doon sa baba, pag sinabi natin turbidity, yung labo o linaw ng tubig. So yung labo at linaw kasi ng tubig, meron siyang standard na limit sa Philippine National Standards for Drinking Water. Dapat nasa 5 NTU siya, yung kanyang turbidity, yung labo o linaw. Pag mataas doon, bagsak yun. So dapat yung pinoproduce natin, mababa sa 5 NTU. So usually, pagka maganda naman yung tubig natin doon, nasa 10 NTU yung tubig. So, bagsak siya, di ba? So, kaya kailangan natin siyang i-treat. So, pag tinreat natin yung kukunan namin ng turbidity, papasok doon, meron tinatawag na static mixer. Mamaya makikita nyo, pag umakit tayo sa taas, pakikita ko sa inyo doon. Yung static mixer, meron kami ini-inject doon na pH adjustment, saka pH adjustment, saka yung tinatawag natin coagulant. So, yung coagulant, yun yung tutulong sa atin para mapababa yung turbidity ng tubig bago pumasok sa planta. Okay? Tapos yung pH, kasi meron tayong minomonitor ng pH ng water. Dapat nasa around 7 to 8.5. So, ang kini-inject namin dito na pH adjustment is chlorine. Pagka chlorine, acidic kasi ang chlorine. Ibig sabihin, yung tubig nang galing sa river, ang pH niya mataas. Pag sinabi, di ba, may chemistry kayo, di ba? Ang neutral na pH 7. Pagka below 7, acidic. Pagka above 7, basic. So, yung tubig natin doon sa baba, basic solution. So, more than 7 siya. Pag mataas yung tubig, pH siya, nasa 9, kailangan namin ng chlorine para mapababa siya within the range of 7 to 8.5 ang pH. And at the same time, nag-i-inject ng coagulant. Ang ginagamit naming coagulant o yung pre-treatment chemicals, yung aming polyaluminum chloride. Yung iba gumagamit, alam niyo yung tawas? Ang tawas, isa yan sa coagulant. So, try nyo pagka marumi yung tubig, subukan nyo sa bahay nyo, naglagay kayo sa tubig na marumi, lagyan nyo ng tawas, salug-alugin nyo, later on magsesettle, mamumuo yung mga contaminants at bababa yun. Tapos nilinaw yung sa bandang ibabaw nyo. So, yun yung purpose ng coagulant. So, doon yung naghahalo sa static mixer. Pag yan, dadaan yung pipe natin doon, aakyat doon sa taas. So, ang process kasi natin, ang water treatment plant natin, meron siyang 4-way process. Yung nandito. We have the flocculation coagulation, we have the clarifier, we have the filtration, and chlorination. So, yung doon, ano lang yun, pre-treatment pa lang yun. Ang first process is flocculation coagulation. Pero ang ginagamit namin na equipment for flocculation coagulation is the high speed, low speed mixer. Yung makikita nyo mamaya sa ibabaw. Saka yung clarifier, yung kasunod. And ito yung filter. Then may injection ng chlorine, yun yung chlorination. Okay? So punta tayo sa taas, yung first process para makita nyo. Okay tayo. So, ano lang kayo ha, ingat lang kayo. So para makita nyo yung paano nangyayari, sinasabi ko yung contaminants. Tayo sir para. So
So yung system namin, may dalawa siyang system. Ito, clarifier system 1, asa buo na siya, at clarifier system 2. Ang capacity nito 3 mld, million liters per day. Okay? So, dito tayo sa una. Ayun sinasabi kong static mixer, makikita niyo yung tubo ng yun. Yun. So, merong injection ng chlorine doon sa coagulant at polyaluminum chloride. So, pag after noon, ingat kayo So, yung pipe na yon papunta dito. Ito yung unang system. Ayan. So, makikita nyo, yung galing sa river na tubig, nag-inject tayo ng pH adjustment na chlorine, nag-inject tayo ng coagulant polyaluminum chloride. Pagpasok niya dito, papasok dito yon, magkasama na yung tubig na may contaminant. Ngayon meron tayong tinatawag na flock. Ito flock. Parang parang sipon. Ayan malapot. So, ito tumutulong para mapabilis natin na mabuo yung tinatawag natin na flock. Ayan ang flock, ang tawag natin yung flock. Kikita nyo parang may mga gel. Okay? So, yung flocculant na yan, ito, so yung flock na napoproduce natin, ang ginagawa kasi ng ating pre-treatment chemicals, yung coagulant, flocculant, ang term namin doon sa chemistry is agglomeration. Pinalalaki natin yung contaminants, pinabibigat natin. Once na bumigat yung contaminants, ano mangyayari sa kanya? Iibabaw o lulubog? Lulubog. So, yun yung nangyayari dito. Etong contaminants natin, galing dito yung tubig, galing doon, di ba? Ang flow neto, itong tubig na to, meron itong daanan sa ilalim para dumaan sa kabila. Pag daan sa kabila, yan, mumuna yung mga flow, kita nyo, o overflow siya dyan. Pag overflow niya, so, nandito yung mga contaminants natin. Ito yung high speed, low speed mixer. So, kung sa chemistry, I don't know kung na-discuss sa inyo yung tinatawag na jar test. Familiar kayo? Chemistry. So, yung jar test, yun yung parang nito sa chemistry, jar test. So, tinahalo natin yung tubig saka yung chemicals para kayo nagtitimpla ng kape. So, ganun yung purpose lang naman yan. Pagka hinahalo-halo na siya, magre-react ngayon yung chemicals sa tubig. So, kaya nagkakaroon ng ganyan. So, after nyan, pupunta tayo doon sa ating tinatawag na clarifier. So ito yung flocculation, coagulation, high speed, low speed mixer. Tapos itong tubig nito mag-overflow sa kabila. Ito yung high speed, low speed. Ito yung clarifier. Mapapansin nyo dito sa clarifier, ano pansin nyo sa tubig niya? Nawala na yung flock, di ba? Kasi yung flock na ito, yung overflow nun papasok dito sa dalawang tubo, dito sa gitna. Yan. So, tapos meron tayong tinatawag na lamella tube. Yan, yung clarifier na lamella. So, yung mga contaminants lumulubog sa ilalim yan. Tapos, since lumubog na yung mga contaminants natin, mapapansin nyo, malinaw na yung tubig. So, yung tubig na yan, pagpasok dito, dito siya dadaan sa ilalim. Yan, tapos nadaan dito. Pagdaan dyan, lalabas doon yung overflow. So, ibig sabihin, ngayon, saan napupunta yung mga contaminants sa tingin nyo? Sa ilalim. Paano na? Siyempre, later on, pag tagal-tagal, mapupuno yan ng contaminants. So, meron tong drain sa ilalim. Yung drain sa ilalim yan, ang tawag natin sa mga nabubuo na flock, yung mga sludge, dadali natin dun sa lagoon. Yan, may lagoon dyan. So, ide-drain namin yan, bubuksan yung valve sa ilalim para mabawasan yung mga flock na produce or yung mga sludge papunta doon sa lagoon. So ito, pareho lang itong dalawan to ha. Clarifier system 1, clarifier system 2. So malinaw na yung tubig. Ngayon, pagka yung tubig natin, pagdaan dito sa clarifier, mag-overflow dyan sa dulo tayo. Ayan. So, dito mag-overflow sa gitna. Ayan. Kita nyo may mga butas, 4 na butas. So yung tubig natin, mag-overflow dyan. So, di ba mas malinaw na siya? Kung titingnan nyo doon sa tubig doon, ground doon, di ba, sa pagdating dyan, naghalo na yung chemicals, nakapag-produce na tayo ng flow, tapos tumaas siya ng clarifier. Usually, ito, base sa tinetest kasi namin yung turbidity, may pang-test tayo ng turbidity.
Kung ang turbidity ng tubig natin doon sa baba is 10, base sa mga test na nagagawa namin, pagdating dito yung turbidity o labo o linaw ng tubig nasa 0.2, 0.6 na lang. Sabi ko ano yung limit? 5 NTU. Diba? Pasado na siya. So sobrang linaw na siya. So isa lang yung sa parameters na tinitingnan natin. Ang parameters kasi ng Philippine National Standards for Drinking Water, meron siyang 10 na mandatory parameters. Kasama yung pH, kasama yung color, odor, taste. But dito sa Maragondon kasi, base dito sa raw water ng Maragondon water natin dito sa river, mataas ang iron and manganese. So kaya minomonitor din natin ang iron and manganese. Makikita nyo pag ang tubig nyo is medyo may kalawan, manganese yun. Pagka medyo itim-itim naman, iron yun. So yun yung ano niya. So yung iron and manganese nagre-react yan sa chlorine or sa mga chemicals na ginagamit natin na pre-treatment. So yung overflow na to, may inangay, nakapatay. So kung yung overflow nito, yan yung product niya, papunta doon. So from flocculation, coagulation, clarifier, pupunta doon sa clarifier tank. Ayan, yung tanke na yan. So ito, product na ito, product nun, pupunta dyan sa tanke. Ang tawag natin dyan, clarifier tank. So, ang purpose yan, lalagyan lang siya ng tubig na clarify water. Okay. So, baba tayo para sa third process. So, apat lang yung process, tandaan nyo ha. Flocculation, coagulation, or high-speed, low-speed mixer, clarifier, filtration, and disinfection. So yun, yung pagdidesign ng planta depende yan sa raw water. Dito, base kasi sa raw water na ito yung appropriate or tamang design ng system para dito sa raw water natin sa river. Merong ibang system na gumagamit ng RO. Nakakita kayo ng water refilling station? Nakakita na siya, water refilling station. Ang water refilling station, ang tawag doon po, purified water system. Ito, potable water system lang to. Ibig sabihin, yung ginagamit ng water refilling station, mas pure siya kaysa dito sa potable water na system natin. Kasi may RO system siya at mas matindi yung kanyang treatment. So dito, maganda naman yung tubig natin, so hindi na kailangan ng RO. Ang RO, gumagamit ang RO pag ang raw water mataas yung tinatawag na total dissolved solids. So, ang total dissolved solids kasama yung sa 10 na binabanggit ko na standard parameter. Sa Philippine National Standards for Drinking Water, ang limit ng TDS or total dissolved solid is 600 ppm. 600 parts per million. Okay? Pagka mataas doon, bagsak siya sa TDS. Usually, ang gumagamit ng RO, pag yung raw water sa baba or tinatawag natin na merong salt intrusion. Malalaman nyo na mataas yung TDS ng tubig kapag yung tubig maalat. Punta kayo na Cebu, maalat ang tubig sa Cebu, miski galing siya sa water district. Ibig sabihin, not enough yung ginagamit nila na system. Okay? Dapat gumamit ng RO para mapababa yun. Okay? Saka ano ang diferensya pagka ang tubig, anong mapapansin nyo? Pag ang tubig, mataas ang TDS at medyo maalat, ano mangyayari sa sabon nyo? Ang sabon hindi masyadong bubula. Tandaan nyo yan. Kaya pag sa Cebu ay naligo or pag ang tubig nyo hard water, usually kasi pag mataas ang TDS, hard din yung water. Or pag hard yung water, yung sabon hindi masyadong bumubula. So, kaya dapat maganda yung inyong hardness. Kasi pati yung total hardness kasi ng tubig, meron yung limit sa Philippine National Standards for Drinking Water. Okay? So, ito yung clarifier tank. Sunod na tayo doon sa filtration, multimedia filter. Yung water refilling station may mga ganito rin. Nakakita kayo ng oxygen tank sa hospital? Alam niyo yun? Oh, yung iba sa water refilling station, ganun lang kataas yung ganitong klase ng filter. So, meron mga multimedia filter, activated carbon filter. Yung iba, may multimedia, may activated. Dito sa atin, multimedia filter lang yung gamit natin. Kasi, sabi ko nga, base sa raw water, ito yung appropriate na design. Meron ibang system na gumagamit ng multimedia, meron din gumagamit ng activated carbon filter. Ano ang pagkakaiba ng multimedia filter sa activated carbon filter? Yung laman niya sa loob.
Pagka multimedia filter, ang laman niyan sa loob, meron yung P-balls. P-balls, meron siyang buhangin, meron siyang anthracite. Okay? Yung anthracite, actually, uling lang din yan. Uling, nakakita kayo uling, di ba? Di ba ang gamit ng anthracite, okay, para yung mga ibang contaminants na hindi natanggal nung pre-treatment natin, tinatanggal ng filter. Yun yung gamit ng multimedia filter. So, ang multimedia filter, ano naman? P-balls, sand, anthracite. Ngayon, yung ibang system, ito, multimedia na to. Yung ibang system naman, meron pa silang activated carbon filter. Ang laman naman ng activated carbon filter, P-balls, saka activated carbon. More focus nun is color, odor, and taste. Okay? Etong multimedia, yung mga contaminants na hindi natatanggal ng doon galing to sa clarifier, so tinatanggal ng multimedia filter. Okay? So, ito yung multimedia filter. So ngayon, ang ginagawa kasi ngayon ng operator natin si John, itong system natin, meron yung tinatawag na normal operation. Siyempre, yung sabi ko may filter, meron niyang laman sa loob, diba? Sabi ko, P-balls, sand, anthracite. So, pag dumaan yung tubig dyan, pinifilter natin yung tubig. So, yung flow nito, yung tubig, pag normal operation, papasok dyan sa inlet, papunta dito. Ang normal operation, ang tubig, nadaan sa ibabaw, ang product niya lalabas sa ilalim. Ang inlet, ang tubig na raw water galing doon, dadaan sa ibabaw. Pag na-filter na, lalabas dito sa ilalim. Ito yung product water. Okay? Normal operation. Pero meron tayong tinatawag na backwashing. Kasi paano pag napuno ng contaminant yung laman ng filter? Makakapag-filter pa ba tayo? Hindi na. So usually, meron tinatawag na maintenance, backwashing. Ano yung backwashing? Since napuno na ito ng contaminant yung ibabaw, ang gagawin natin, kailangan nating i-regenerate yung ating filter media. So mag-regenerate siya through backwashing. Ang backwashing naman, ang tubig manggagaling sa ilalim, lalabas sa ibabaw. Kasi yung mga contaminants, bubulabugin natin yun, palalabasin natin sa ibabaw, tapos dadali natin sa drain. So, ganun yung nangyayari pag na-exhaust. Malalaman yan pag na-exhaust na yung filter natin through pressure drop. Ibig sabihin, pag barado na yung filter natin, wala na lalabas na tubig. So, pag wala na lumalabas na tubig, kailangan na natin mag-backwash para malinis uli natin yung filter natin. Then, pag malinis na uli, pwede na uli tayong bumalik sa normal operation. Okay, nakuha nyo? So, backwashing, yung cleaning niya. Then, yung normal operation niya is from top to bottom, backwashing from bottom to top yung labas ng tubig. After ng filter, mapapansin nyo may mga may mga sampling point. So, tinetest namin yung mga turbidity, yung pH, yung chlorine, yung residual, tinetest natin yun. So, after ng filter, ano yung susunod na process? Chlorination or disinfection. So, dito tayo, yung product niyan, 5 tong filter natin. So, yung product niya, mapupunta lahat sa blue. Dito yung blue. Yung blue na pipe, yan nadaan yung product. Lahat ng product ng filter yan nadaan, lalabas dito. So, dito lumalabas yung product mo, yung filter. Tapos yung backwashing naman na sinasabi ko, dito lalabas. So, yung backwashing natin, pag dito lumabas yung yung maruming tubig, ang papunta nito sa drain, doon din sa sludge, sa drain. So, ibabalik natin doon. Yung product na to, papunta naman doon sa akyat pa sa akyat. So, tayo nag-inject ng chlorine for disinfection. So, tawag natin filtered water backwash drain. So, yung filtered water natin, meron tayong chlorination. Nag-inject tayo ng chlorine. So, yun yung last na process nito, disinfection. Ngayon,
sa Philippine National Standards for Drinking Water, dalawa kasi ang ginagamit natin ng chlorine. Sir, di ba ang ginagamit natin sa inyo, chlorine dioxide, no? Dati. Dati. Ngayon ay hypochlorite na. Dahil mababa na siguro yung iron and manganese. Yes po. Pero pag mataas kasi ang iron and manganese, Chlorine dioxide. mas maganda ang chlorine dioxide. Kasi yung iron and manganese, mag-o-oxidize siya at magre-react sa chlorine dioxide. Then, doon mababawasan yung kanyang yung level ng contaminants ng iron and manganese. Papasya siya sa Philippine National Standard for Drinking Water. Ngayon, yung chlorine dioxide, meron tayong tinatawag sa yung hypochlorite na sinasabi ni Sir, meron yan limit ng chlorine. Okay, residual chlorine ang term natin. Sa Philippine National Standards for Drinking Water, ang limit ng chlorine dioxide na residual is 0.2 to 0.4 parts per million. Chlorine dioxide ibig sabihin, within the range dapat na yon ang ating residual chlorine. Pagka hypochlorite, pareha dito hypochlorite yung gamit namin, 0.3 to 1.5 ppm para pumasa sa Philippine National Standards for Drinking Water. Ngayon, bakit naglalagay ng limit? Ini-ensure natin na yung ating tubig ay safe siya sa mga consumers. As long na meron siyang residual chlorine na within the range, meron kasi tayong tinatawag na pagtetest ng tubig. Okay? Dalawa yung way ng pagtest ng tubig. Meron kami yung physical chemical analysis every 6 months. Meron yung microbiological analysis. Yung PChem, ano ba yung PChem? Yung mga sinasabi ko sa inyo, mga TDS, pH, color, odor, iron, manganese, kasama siya sa physical chemical analysis. So every 6 months, pinapatest yung tubig. Ngayon, bakit every 6 months? Hindi naman kasi masyadong nagbabago yung water quality ng source natin as long as hindi siya nako-contaminate. Okay? As long na hindi nako-contaminate yung raw water source mo, hindi basta-basta magbabago yun. Especially pag deep well ka. Ang deep well kasi wala namang pumapasok na ibang yan doon na sa deep well mo. Pero pag nagkaroon ng salt intrusion, magkakaroon ng changes yung raw water ng deep well. Okay? Dito naman sa river, magbago man yung kanyang raw water, ang magkakaproblema lang kayo, magiging mataas lang yung consumption ng pre-treatment chemicals. The more na maganda yung raw water, less yung chemicals na gagamitin. Pagka pangit yung raw water, mataas yung makukonsume natin ng chemicals. Okay? So, yun yung nun, kaibahan ng dalawa. So dito, yung disinfection natin, yung microbiological analysis yung ating minomonitor. Monthly naman yun. Okay? Monthly, even mapa water district or mapa refilling station, sumusunod pareho sa pagpapatest ng tubig na every 6 months, PChem, physical chemical analysis, monthly microbiological analysis. Okay? Ano yung kaibahan ng refilling station sa ating planta? Yung TDS lang. Okay? Yung 10 parameter na standards pareho. Pero ang kaibahan lang yung TDS. Yung TDS sa potable water na pareha namin, water provider, ang TDS is 600 ppm pababa dapat. Pero ang water refilling station dapat ang TDS 10 ppm lang pababa. So yung kaiba nakita nyo, kaya bakit mas maganda yung lumalabas na tubig sa water refilling station? Kasi mas mababa yung total dissolved solids, 10 lang. Samantalang yung sa atin dito 600. So yun yung kaibahan niya. Okay? So after neto, pag okay na yan, di ba? Papasok dito. Ito yung ating potable water tank. Okay? Yung chlorinated natin, papasok na dito yan. Then, palalabasin natin yan dito sa tinatawag natin distribution system pump. Ipa-pump out natin yan, yung pipeline na nandun sa main road. Pupunta yan doon, tapos pupunta na siya sa mga reservoir. So, ganun yung process niya. Kuha nyo, 4 yung process. Flocculation, coagulation. We have the clarifier. We have the multimedia filter. We have the disinfection. Then, labas na siya doon sa custom. Basta ang indicator niya, dapat pasado yung
Philippine National Standards for Drinking Water natin na Physical Chemical Analysis at Microbiological Analysis. Okay? O, may tanong kayo. Tanong. Question. Nakuha nyo, naintindihan nyo yung process niya? O, itong system na lang na to yun. Ngayon, kung meron kayong ibang system, pareha ng deep well, ang deep well mabilis lang. Pag raw water kasi ng deep well, maganda na yung water quality. Kaya ang kailangan treatment nyo is chlorination na lang. Sabihin, ang raw water quality ng deep well, pasado na halos yung PChem. Pag nilagyan mo ng chlorination, mapapasay mo yung microbiome. Bakit kailangan natin ng chlorine? Yung ating kasi tubig, pagka walang chlorine yan, magkakaroon prone yan sa diarrhea. So yun yung ini-ensure natin, dapat may chlorine para save yung consumers. Okay, question? Wala? Wala may question? Clarification, baka may hindi kayo naintindihan. Ano? Maliwanag ba? Nakuha nyo? So, in the future, kung gusto nyo mag-engineering, papasibil kayo, mechanical, electrical, pansinin nyo ang water treatment plant. Pakita ko sa inyo maski anong field ng engineering applicable sa water treatment plant o kung ano mang industry. Bakit ko nasabi yun? Nakita nyo may mga pumps and motors, mechanical. Meron tayong, ito, tingnan nyo sa loob. Ito yung control room. Yan. Kung electrical kayo, electronics kayo, itong system natin, meron siyang control panel, meron siyang mga BFD. So, mapamechanical, electrical, pwede kayo dito sa, anong to? Pagka civil naman kayo, nakikita yung mga pipeline. Usually, ang ina-assign sa mga pipeline na yan, mga civil engineer. At, ang ibang ginagamit nila, ang position, water supply engineer, network engineer. Ang umahawak sa network kasi puro civil. Sa kami, yung structure kasi netong planta, di ba? Kailangan ng civil engineer. So, ito. Yan, pareha yan. Mga panel. Lahat ng controls natin, nandito. So, mga ko siya. Okay? Miski magpa-industrial engineering kayo, pwede rin. Kasi industries naman to, water industry. Ngayon, kung gusto niya mo na mag-chemical, ako kasi chemical engineer. Actually, chemical mechanical ako. So, masteral ko kasi is mechanical. Ito, kung gusto niyo naman chemicals kayo, nandito naman yung mga chemicals na binabanggit ko. Okay? Pansinin nyo, pasok kayo. Ayan. Mapapansin nyo, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na ini-inject namin doon sa static mixer. Nag-inject kami ng pH, adjust. Tapos, ito yung coagulant. Ayan, pH adjust, coagulant. Yung pH adjust, dito galing. Yung coagulant natin, ito. Okay? Yung nandun to sa static mixer. Tapos yung nakita nyo parang sipon, flocculant, ito naman yun. Yung sa taas, yung sabi ko parang sipon. Tapos yung chlorination natin na chlorine, ito. Kung mag-chemical nyo, kita nyo ito yung process nandito. Tapos, kung mag-chemical kayo, chemical engineer kayo, ayan, kaya mga ginawa ko SOP, Standard Operation Procedure. Ang purpose niya, makita nyo yung mga nakapost. If ever na magkaroon kayo ng nasa operation kayo ng planta, para hindi maiwasan natin tinatawag na misoperation o pagkakamali sa pag-ano ng operation, naglalagay tayo ng SOP. Pagtimpla nito, kung ilang kilong ilalagay, ilan yung tubig. Kaya nito, ito nakaset to sa 175 ppm. Kung ano nito. So dito naglalagay kami dito ng 4 na tapo na chlorine. Dito rin 4 na tapo. Tapos yung tubig niya is 200. Okay. Dito naglalagay kami na 50 kilos ng coagulant na 1,000. Na ano naman. Dito naman 1 kilo lang ng flock sa 1,000 na lalagyan. So, lahat yung kung titingnan nyo, nakatimpla siya. Although nakatimpla siya, yung mga dosing pump natin, may mga setting. So, ito, yung coagulant, mapansin nyo, yung coagulant natin, meron siyang
1,400 ml per minute yung setting. Etong flocculant natin, naka 350 ml per minute. Tapos yung ating pH adjust, binago namin ito, naka 175 ml per minute. Yung chlorination natin, naka 300 ml per minute. Kita nyo, ganun kasi yung pag-maintain ng water natin, yung water quality. Dapat lahat na dinodose natin, naka-set siya as a standard. Kaya kung magkaroon na naman ng problema yung tubig natin, raw water, sinasabi ko sa inyo, di ba? Pagka tumaas yung aming yung raw water natin, pagka dumumi yung tubig, pagbaha, tataas yung turbidity nun. Ano yung ina-adjust namin? Itong pH, saka itong coagulant. Kung 1,400 yan, pagka pumangit yung tubig, magiging 3,000 or 2,000 ml per minute. Pagka tinaasan ko to, ano mangyayari? Mabilis mauubos to. Pag mabilis na ubos to, mas magiging magastos sa consumption. Okay. Kaya pagka sobra naman, hindi rin pwede. Pagka sumobra naman yung paglalagay natin ng coagulant, napansin nyo yung yung sabi ko sa clarifier, di ba? May drain yun, dinidislodge namin. Pagka naman sumobra yung coagulant natin, masyadong bibilis yung pag-react ng chemicals at dadami ka agad yung sludge, pangit din. Kaya dapat lahat, sabi nga natin, pagka sobra, masama, pagka kulang, masama rin. Kaya dapat lahat, optimize, tama yung timpla. Okay? So, hindi lang sa kape pati sa pagtitreat ng water, dapat tama yung timpla ng mga chemicals. Okay, tanong. May tanong kayo? Wala na? Naintindihan nyo lahat? Okay na? Ano, interesting ba? O, sino ba mag-engineering sa inyo? Di ba? Kasi, pero nyo, anong engineering ang pasukin nyo, saang industry kayo manggaling, lahat ng kurso ng engineering, kailangan ng mga industries. Ako galing kasi ako sa semicon, miski semicon. Kasi yung dati ko trabaho, troubleshooting ng makina semiconductor. Sa semiconductor, meron ding water treatment. Mas matindi yung water treatment ng semiconductor electronics. Kasi RODI, yun yung tinatawag na pure water. So ito, yung product nito, raw water lang sa industry. Kita nyo? Yung lumalabas na produkto nito, raw water lang ng mga industry. Yung product nito, papasok pa sa water treatment plant ng mga industry. At iba rin yung kanilang standard. Lalo na yung mga yung sino mag-electron sa'yo, yung mga microchips na nasa cellphone nyo, ang gumagawa ng microchips sa loob yung semiconductor industry, electronics. Mga nakalagay dyan, maliliit na chips. Tapos ang ginagamit na tubig dyan, RODI, deionized water. Pero kung ang RO na water, iniinom, itong dito, iniinom, pero yung DI water, hindi nyo pwedeng inumin. Kasi ang DI water, deionized water. Ibig sabihin, wala siyang ion. Pag ininom yung DI water, yung ion sa katawan nyo i-absorb. Ang tawag sa DI water, gutom na tubig. So, panlinis lang siya ng mga microchips. Kasi yung mga dumi, mga microchips natin, pag may contaminants, nililinis ng DI water yan para yung mga dumi kakapit doon sa DI water. Okay? So, marami mong engineering dito question, wala na. Okay, thank you po. Thank you po, engineer. Okay.